guys. So ito naman ang example para ipapakita ko ngayon kung paano magamit ang area moment method. Kasi nung last time is hindi siya nag-work talaga. Pero ngayon I'm sure na mag-work siya. Kasi sinabi ko last time na very useful ang ating area moment method pag meron tayong fixed support. Okay? So ngayon, meron po tayong beam na naka-fixed pero free end sa point B. Kinompute ko po ang ating shear and moment diagram. Pati po yung deformation niya. Ito po yung itsura ng deformation niya. Elastic curve sana yan pero deformation na lang pinangalanan ko kasi gusto kong i-drawing talaga yung parang itsura niya pag na-deform. Siyempre, pag pinatungan mo to ng load, bababa yan siyempre sa free end. And magkakaroon tayo ng deflection at point B. And angle at point B. Okay, so ganito po magamit ang ating area moment method. First of all, i-drawing muna natin ang ating tangent line sa point A and point B. Dalawa lang po ang point natin. So, ganito po yung tangent line sa point A with respect to the deformation curve. Yan yun. Ang tangent line naman with respect to the curve at point B ay ganyan. Yan. So, dito po yung point ng point A. Dito po yung point ng point B na tangent line. So, ang curve with respect to ang curve at rotation at point B with respect to point A ay yung pagitan po ng dalawang slope tulad ng sinabi ko last time. So, dito ko po ilalagay yung rotation B with respect to A. And ang ating deflection naman ay ito. Ang deflection naman at point B with respect to point A ay yung pagitan lang ng dalawang curve. Ang symbol ng pagitan ng dalawang point with respect to the tangent lines ay T. So, T of B with respect to A. Pero dito, kitang-kita na ang note. Nakitang-kita na ang ating TB with respect to A ay equals to deflection at B. Kasi po yung deflection at B, ang ibig sabihin po ng deflection at B ay naka-reference point po siya sa horizontal ay yung original position ng ating beam. Ang original niya horizontal. So kung bumaba yan na ganyan, hindi yung difference ng pinagkaiba ng deflection niya, yun po yung sinasabi ko na deflection na ganyan, na symbol. Ito naman ay yung pagitan ng dalawang tangent line. Ito po yung sinasabi ko last time. So, yan lang po actually pinagbabasihan ng ating area moment method. And ang pinagkukuhanan ng values ang ating pinagbabasihan ng ating deformation ay sa moment. Kaya ang tawag dyan area moment method. Kasi nakabase po siya sa area ng moment. Hindi lang area, pati centroid. Alam mo na ang centroid ng ating moment ay dito kasi spandrel siya. Yan.
So, since ang ating point na kinukuha or point of interest ay point B with respect to A, ibig sabihin, magre-reckon po ang ating x bar sa moment diagram from point B papuntang point A. Kaya ganyan. Pero pag deflection at A with respect to B, baliktarin lang natin yung x bar. Magsimula naman tayo dito, tapos patungo dito yung x bar. Okay? So, yan po ang ating x bar. Alam naman natin na yung x bar sa spandrel ay alam mo naman natin na n equals 2. So, di ba, pag sa triangle, ang centroid niya ay 2/3. E di sa spandrel, 3/4. Nag-increase ng 1 degree. Plus 1 plus 1. So, naging 3/4. Gets ba? Kung nag-increase naman yan ng degree naman na 3, edi 4/5 kasi plus 1 plus 1. Para hindi po kayo mahirapan, sundan nilang yung pattern yan ng triangle. Pababa ng pababa with respect to the increasing value of the degree. Okay, so yung x bar natin ay kung 2/3 dito, 3/4 dito. 3/4 of 5 meters. 5 times 3, 15/4 meters. Okay? Ang area naman ng ating spandrel area ay, since kung ang area ng triangle ay 1/2 times base times height, ang area naman ng spandrel na degree ito, 1/3. Dagdagan mo lang ng isa yung denominator. Tapos base times height or 5 meters times yan. Nakalimutan kong isulat na ang ating moment dyan, negative 125. Negative 125. So that is negative 125. Pero necessary ba na ilagay natin ang negative? Okay, sige lang. So negative 125 knm. So ang ating area ay Gawin ko na lang fraction. 625/3. Pabayaan ko na lang sige, sulat ko na lang kn m squared. Pero negative. Okay, so after that, di ba? So, ang in-indicate lang natin dito, area ng moment diagram at centroid ng moment diagram or yung shape niya. Alam naman natin na ang rotation ay equivalent siya sa area ng moment. Yung region na point of interest, guys. So, kung meron tayong ikatlo dito na C, point C, yung region lang po nasakop niya. Hindi na yung andito lang po. Kung with respect to A, andito lang po yung iano natin. Pabayaan natin yung C to B. Yan po yung in-explain ko nung last video. So, yan po yung area moment diagram lang. Pero pag deflection or T na lang, ay equivalent siya sa
area of moment diagram times bar x, or kung ayaw nilang ganyan na idea, kasi paano kaya pag hindi lang spandrel ang nasa loob, pwedeng combination, pwedeng may rectangle, may triangle, may spandrel at the same time, ilagyan na lang natin ng formula na summation. Yan, summation. Tapos yan, summation of area sa rotation, summation of area times with the corresponding x bar yung sa t. Okay? Okay, so yung rotation nito of B with respect to A ay area. So 625 over 3. Kasi yan po yung sagot natin kanina dito. Pero, irespeto naman natin yung property ng beam. Yung over EI. So, yung units niyan ay kn m squared. Pero, hindi na kasi necessary yan. Guguluhin niya lang utak natin. Kaya, wag na natin ilagay. And eventually, magka-cancel out din lang din sa value ni modulus tapos si moment of inertia. Magiging meters lang or mm ang unit ng hindi pala. Magiging unitless, magiging radians po ang unit dapat ng ating ito, rotation. So, typically, radians po yan. Basta po, ang unit natin ay consistent. Yan. So, paano naman kapag sa deflection? So, pag si deflection or T, B with respect to A, yung about sa tangent line nila, pagitan nila, kasi with respect to the horizontal line ng tangent line ng A at diagonal line, di ba, itong diagonal line with respect to the horizontal line, yung distance nilang pagitan is yun yung T, B with respect to A. Equals yan sa 625 kasi ito po yung area over 3. Tapos ano yung centroid niya? 15 over 4. Yan, medyo mahirap ng isolve. So ang ating T 3125 over 4. Pero siyempre, parehas po ang TB with respect to A sa deflection. Kaya ang ating deflection of B negative 625 over 3. Or lagyan po natin ng EI kasi po kailangan yan. So notice po na parehas po pa rin ang sagot natin. Dito kasi sa angle BA sa area moment, nakalimutan ko lang ilagay na yung A natin ay negative dapat. Nakalimutan kong ilagay kaya dapat negative yan. Kasi po below the x-axis negative 125 yung nakalagay doon. Negative din yun. So, naging negative siya. Nakalimutan ko yung ilagay. So, dito naman sa ating deflection at B, so, yung value po natin, negative 3125 over 4. Dagdagan po natin ng EI sa baba para maging realistic. So, yan lang po yung sagot natin. Ito, negative pa rin to kasi nakalimutan ko lang ilagay na dapat negative yung 625 dyan. So, dapat maging negative yan. So, yan. Pero personally sa akin guys, mas madali pong gamitin yung area moment sa may fixed support. Kung meron po tayong fixed support, mas madali po yung ating area moment. Kasi, wala, nagmumultiply lang tayo ng area.
mas masaya pang i-compute para sa akin personally. Ito kasing double integration method is nag-i-integrate ka pa. Madalas sa akin nagkakamali ako sa pag-integrate. Nakakalimutan ko yung denominator niya. May mga times na naranasan ko na nagkamali ako sa sagot dahil nakalimutan ko yung pag-integrate ng tama. Okay? So, ganun lang po guys. Madali lang.